Habang hawak pa rin ni Lin Feng si Fei sa leeg, malamig niyang tinanong kung paano na ngayon nito balak sirain ang kanyang cultivation. Dahil sa matinding takot, agad na nagmakaawa si Fei at humingi ng tawad. Sinabi pa nitong aalis na lamang siya kung pakakawalan siya ni Lin Feng. Ngunit hindi nasiyahan si Lin Feng. Ipinaalala niya kay Fei na minamaliit siya nito, sinubukang sirain ang kanyang cultivation, at balak pa siyang paalisan sa lugar. Sinabi rin niya na hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad dahil may kapalit ang bawat masamang ginawa. Pagkatapos sabihin iyon, malakas na sinuntok ni Lin Feng si Fei at walang awang pinalipad ito sa ere, hanggang sa labasan ng kuweba. Pagkatapos nito, malamig niyang sinabi sa dalawa na lumayas na sila. Kasabay nito, dali-daling lumapit si Snow kay Fei upang alalayan ito. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na kung gusto nitong sirain siya, habang buhay itong mamumuhay sa impyerno. Sa sobrang galit at kahihiyan, kaagad naman silang umalis upang makatawag ng backup. Bago tuluyang umalis, galit na sinabi ni Lady Fei na babalikan niya si Lin Feng at pagbabayaran ito sa ginawa sa kanya. Matapos umalis ang dalawa, muling umupo si Lin Feng sa loob ng kuweba at ipinagpatuloy ang kanyang cultivation. Unti-unting nagtipon ang napakalakas na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan habang patuloy niyang pinapalakas ang kanyang kapangyarihan bilang paghahanda sa mga susunod na laban. Makalipas ang ilang sandali, tumigil na si Lin Feng sa kanyang pagsasanay at napansin niya na masyado nang matagal ang nangyayari. Ngunit maya-maya lamang ay bumalik si Fei kasama ang kanyang kuya upang makaganti. Galit na itinuro ni Fei si Lin Feng at sinabi sa kanyang kuya na ang lalaking iyon ang sumira sa kanyang cultivation, dahil dito, nakiusap siya na patayin si Lin Feng upang maipaghiganti ang kanyang sinapit. Galit na sinabi ni Wang Yu kay Lin Feng na huwag itong mag-alala dahil aalisin niya ang cultivation nito at puputulan ang mga braso at binti nito bilang kabayaran sa ginawa nito kay Fei. Ngunit agad namang sumagot si Fei na ayaw niyang basta mamatay si Lin Feng. Gusto niyang pahirapan muna ito ng higit pa sa kamatayan. Matapos marinig iyon, naisip ni Lin Feng na hindi rin pala mahina si Wang Yu at maaaring mas malakas pa ito kaysa kay Jing Hao na nasa ika-6 na pwesto. Mabilis siyang sumugod habang inilalabas ang kanyang malakas na enerhiya at agad niyang sinalakay si Wang Yu. Nagulat si Wang Yu sa bilis ng pag-atake ni Lin Feng, ngunit mabilis din niyang hinarang ang paparating na suntok nito at nagpalitan sila ng mabibigat na atake. Sa kanilang banggaan, bahagyang nasugatan ang kamay ni Lin Feng. Agad namang ngumiti si Wang Yu at mayabang na sinabi na nasugatan niya si Lin Feng at nabasag pa niya ang 9 heavy waves nito. Dahil doon, inakala niyang siya ang may lamang sa laban at kumpiyansa niyang sinabi na nasa kanya na ang kalamangan. Mayabang ding sinabi ni Wang Yu na ang taong nasa harapan ni Lin Feng ay ang makapangyarihang gumagamit ng Vantage Martial Spirit. Tinanong pa niya kung pinagsisisihan na ba ni Lin Feng ang ginawa nito, ngunit agad din niyang sinabi na huli na ang lahat. Kasabay nito, inilabas ni Wang Yu ang kapangyarihan ng kanyang Vantage Martial Spirit at isang napakalaking ibon na yari sa naglalagablab na apoy ang lumitaw sa likuran niya. Kumalat ang napakalakas na enerhiya sa buong lugar habang patuloy na lumalakas ang kanyang aura. Ngunit kalmadong ngumiti si Lin Feng at sinabing kung may pinagsisisihan man siya, iyon ay ang hindi niya agad pinatay ang kapatid ni Wang Yu noon pa man. Dahil sa narinig, galit na galit si Wang Yu at sinabi kay Lin Feng na darating ang araw na pagsisisihan nito ang lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos noon, muli silang sumugod sa isa't isa upang ipagpatuloy ang kanilang matinding labanan. Muling sumugod si Lin Feng at mabilis niyang inundayan ng sunod-sunod na atake si Wang Yu gamit ang kanyang espada. Ngunit mayabang na sinabi ni Wang Yu na hindi kayang tapatan ni Lin Feng ang kapangyarihan ng kanyang Vantage Martial Spirit. Kasabay nito, muli siyang naglabas ng naglalagablab na apoy upang pigilan ang pag-atake ni Lin Feng. Dahil dito, walang kahirap-hirap niyang nahawakan ang sandata ng ating bida, kaya mayabang nitong sinabi na napakahina nga raw ni Lin Feng. Ngunit agad na inilabas ni Lin Feng ang Thunder Sword Tactic. Sa isang malakas na sigaw, kumidlat ang kanyang espada at isang napakalaking alon ng kidlat ang sumabog, at mabilis itong tumama kay Wang Yu at yumanig sa buong paligid. Napawalang bisa ni Wang Yu ang pag-atake ng ating bida at mayabang nitong sinabi na huwag nang subukan ni Lin Feng ang kanyang pasensya. Ayon pa rito, kung patuloy siyang gagalitin ni Lin Feng, mas magiging masakit at madali ang kamatayang naghihintay dito.
Pagkasabi noon, agad na naglunsad si Wang Yu ng panibagong mabangis na pag-atake. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang martial spirit habang sumisigaw na papatayin niya si Lin Feng sa matinding paghihirap. Nakipagsabayan ang ating bida sa mabangis na pag-atake ni Wang Yu. Nagbanggaan ang kanilang mga lakas na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Dahil sa tindi ng kanilang sagupaan, napaluhod si Lin Feng at napaubo ng dugo. Dahil dito, mayabang na sinabi ni Wang Yu na kahit mahusay ang ipinakita ni Lin Feng bilang isang mandirigma ng martial spirit realm, hindi nito mababago ang katotohanang mamamatay pa rin siya. Sinabi din niya na sisirain muna niya ang cultivation ni Lin Feng bago niya baliin ang braso nito. Kasabay nito, muli siyang sumugod at naglunsad ng napakalakas na pag-atake. Dahil sa tindi ng lakas ni Wang Yu, tumilapon si Lin Feng at muli na namang nagsuka ng dugo, ngunit agad pa rin siyang tumayo at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada. Matapos iyon, muling tumayo si Lin Feng habang naglalabas ng mas malakas na aura. Dahil dito, napaisip si Wang Yu at naisip niyang tila itinago ni Lin Feng ang tunay nitong lakas mula pa noong una. Malamig na sinabi ni Lin Feng, sapat na ba iyan? Iyan na ba ang buong lakas ng isang mandirigma na may vantage martial spirit? Dahil doon, sumagot si Wang Yu na puro panlilin lang lamang ang ginagawa ni Lin Feng at nagtanong kung bakit ito nagiging napakayabang. Mayabang na sinabi ni Wang Yu na imposibleng matalo siya ng isang mandirigmang nasa preliminary martial spirit lamang. Pagkasabi noon, muli siyang sumugod upang tapusin si Lin Feng. Ngunit mabilis na umiwas ang ating bida at gumanti ng isang napakabilis na espada na tumama sa kamay ni Wang Yu. Dahil doon, nagulat si Wang Yu at hindi makapaniwalang nasugatan siya ni Lin Feng. Pagkatapos nito, mahigpit na hinawakan ni Lin Feng ang kanyang espada habang patuloy na lumalakas ang kanyang aura. Nang makita iyon ni Wang Yu, kinabahan siya at naisip na napakadelikado ng espada ni Lin Feng, kaya kailangan niyang dumistansya rito. Pagkatapos nito, tumingin ng nakakaloko ang ating bida mula kay Fei. Laking gulat ng lahat nang mapagtanto nilang ang tunay na pakay niya ay ang paslangin si Fei ng mabilisan at makatakas. Dahil dito, agad na nagpanik si Wang Yu at napasigaw, dahil naunawaan niyang sinusubukan ni Lin Feng na tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, mabilis na pinaslang ng ating bida si Fei gamit ang kanyang floating light technique. Agad na napahinto si Wang Yu at napuno ng galit. Nanginginig pa ang kanyang kamay habang mahigpit na kinakamkam ang kamao. Pagkatapos nito, galit na galit niyang sinabi na kailangan niyang patayin si Lin Feng kahit ano pa ang mangyari. Mabilis na tumakas ang ating bida matapos mapatay si Fei. Dahil sa matinding pinsalang natamo sa laban, sumandal muna siya sa isang puno at uminom ng isang pambihirang gamot. Matapos uminom ng gamot, mabilis na gumaling ang mga panloob na sugat ni Lin Feng. Napansin din niya ang isang kuweba sa hindi kalayuan. Dahil matagal na siyang naghahanap ng ligtas na lugar para mag-cultivate, agad niyang napagtanto na iyon na ang perpektong lugar upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa loob ng kuweba, nadatnan ng ating bida si Lily Fei na naliligo. Agad siyang pinagalitan ni Lily Fei at sinabing napakaraming taong puro kalibugan lamang ang iniisip sa halip na mag-focus sa cultivation. Galit nitong tinanong kung bakit siya pumasok sa lugar na iyon. Naisip naman ni Lin Feng na napagkamalan siyang many okis na gustong samantalahin si Lily Fei. Dahil dito, pabirong sinabi niya na kung iyon ang iniisip nito, ipapakita na lang niya kung ano ang kaya niyang gawin. Lalong nagalit si Lily Fei at agad na itong naghandang umatake habang tinatanong kung gusto na ba niyang mamatay. Ngunit mabilis na naiwasan ni Lin Feng ang pag-atake at nakangiting sinabi na kahit lumakas na si Lily Fei, hindi lang siya ang naging mas malakas. Lumapit ang ating bida kay Lily Fei at hinawakan nito ang mukha nito habang sinasabing huwag nga raw itong masyadong mainitan ang ulo. Dahil dito, namula sa hiya at galit si Lily Fei bago siya umatras palayo kay Lin Feng. Sinabi pa nito na dahil naglakas loob si Lin Feng na bumalik, huwag nitong isipin na sapat na ang lakas nito para talunin siya. Agad na pinakawala ni Lily Fei ang kanyang sunod-sunod na martial spirit na palaso at ipinagmalaking ang bawat isa ay may lakas na higit sa 4,250 kilo. Ngunit kalmado lamang na iniwasan ng ating bida ang lahat ng mga ito at sinabi, sa kasamaang palad, hindi lang si Lily Fei ang patuloy na lumalakas.
Sa isang iglap, bigla na lamang naglaho si Lin Feng at lumitaw sa likuran ni Lily Fei habang nakatutok ang kanyang espada sa leeg nito. Labis na nagulat si Lily Fei dahil hindi niya inaasahang malalampasan ni Lin Feng ang lahat ng kanyang mga palaso at makakalapit ng ganoon kabilis. Sinabi ni Lin Feng na sa paningin ng mga henyo, ang mga ordinaryong tao ay tila walang halaga. Ngunit hindi yun nangangahulugang maaari nilang sirain ang dignidad ng iba. Pagkatapos ay tinanong niya si Lily Fei kung sang-ayon ba ito sa kanyang sinabi. Natahimik si Lily Fei at namula sa hiya. Dahil nakatutok ang espada sa kanyang leeg, kinakabahan niyang tinanong si Lin Feng kung ano ang balak nitong gawin sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Lin Feng at sinabing huwag nitong masyadong isipin ang sarili dahil wala siyang interes dito. Sa halip, pinayuhan niya itong bawiin ang mga salitang sinabi nito at umalis na lamang. Pagkatapos nito, pinakawalan din niya ito kaagad. Nang marinig ang sinabi ni Lin Feng, lalong napuno ng galit si Lily Fei. Sinabi nitong huwag siyang maliitin at nangakong balang araw ay tatalunan niya si Lin Feng. Pagkaalis ng ating bida, agad na tumalon si Lily Fei pabalik sa lawa at muling lumubog sa tubig. Doon ay nagsimula siyang magpatuloy sa kanyang cultivation habang buong determinasyon niyang pinalalakas ang kanyang sarili upang sa susunod nilang pagkikita ay maipakita niyang kaya niyang talunin si Lin Feng. Pagkaalis ni Lily Fei, pumasok si Lin Feng sa isang kuweba at napansin niyang napakaganda nito para sa cultivation. Kaya nagpasya siyang manatili roon upang magpalakas. Lumipas ang 20 araw habang walang tigil siyang nagsanay. Sa wakas, nagtagumpay siyang makagawa ng malaking breakthrough at tuluyang naabot ang panibagong antas ng lakas. Masaya niyang sinabi na bukod sa mga mandirigmang may advantage martial spirit, kaya na niyang labanan ang halos lahat ng makakaharap niya, at ang higit pa doon, lalo ding lumakas ang kanyang black martial spirit. Pagkatapos, lumabas si Lin Feng mula sa kuweba matapos ang kanyang matagal na pagsasanay. Agad siyang nagtanong kay Lily Fei kung ilang araw na siyang nagsasanay, at sinabi niyang 20 araw na ang lumipas. Nagulat siya dahil hindi niya inakalang ganoon katagal ang kanyang paglilinang ng lakas. Pagkatapos ay tinanong ni Lily Fei kung ano na ang kasalukuyan niyang antas ng lakas. Kalmado namang sumagot si Lin Feng na umabot na siya sa ika-9 na antas ng preliminary martial spirit. Nabigla si Lily Fei sa narinig. Naalala niyang noong nasa ika-8 antas pa lamang si Lin Feng ay madali na siyang natalo nito. Dahil dito, lalo niyang napagtanto kung gaano kabilis ang pag-unlad ng ating bida at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya sa sarili dahil natalo siya ng isang taong mas mababa pa noon ang antas kaysa sa kanya. Samantala, napangiti lamang si Lin Feng at sinabi na oras na upang bumalik sila sa Yangzhou City upang lumahok sa taunang paligsahan. Sa mundong ito, ang pinakamataas na cultivation realm ay ang God Realm, kasunod ang Saint Realm, Great Emperor Realm, Emperor Realm, Heaven Martial Realm, Profound Martial Realm, Martial Spirit Realm, at ang pinakapangunahing antas ay ang Chi Layer, na nahahati mula unang antas hanggang ika-9 na antas. Pagbalik sa Yangzhou City, mabilis na kumalat ang balita na matagumpay nang nakapasok si Lin Chen sa Martial Spirit Realm. Dahil dito, marami ang naniwalang lalo pang lalakas ang kanyang kapangyarihan at magiging pangunahing alagad ng Haoyu Sect. Pinag-usapan din ng mga tao na matagal nang nasa ikalawang antas ng Vantage Martial Spirit Realm si Wenjiang kaya isa siya sa pinakamalalakas na kabataan. Ayon sa kanila, kung magkakaroon ng paligsahan ng mga pamilya sa lungsod, tanging si Nan Lanfeng lamang ang maaaring makipagsabayan sa kanya. Samantala, nainis si Mia sa mga sinasabi ng mga lalaki at sinabi niyang hindi siya pumunta roon upang makinig sa walang saysay na usapan. Ngunit sinabi ng lalaki na may mahalaga siyang mensahe para sa kanya. Ipinaalam niya na isang araw matapos ang bagong taon ay gaganapin ang malaking martial arts competition ng Castellan. Hindi lamang ang 3 pangunahing pamilya ng Yangzhou City ang maaaring lumahok, kundi pati na rin ang iba pang mahuhusay na kabataan sa buong lungsod. Pagkatapos ay makahulugang sinabi niya kay Mia na alam na nito ang tunay niyang ibig sabihin. Matapos mapag-usapan ang nalalapit na martial arts competition, ipinagpatuloy ng mga tao ang kanilang usapan tungkol sa Lin family. Sinabi ng isang lalaki na narinig niyang malaki na ang ipinagbago ni Lin Feng at nasugatan pa nito si Lin Yun, kaya naniniwala siyang sasali rin ito sa paligsahan.
Ngunit agad siyang kinontra ng isa pang lalaki at sinabing maraming mahuhusay na kabataan ang Lin family kaya walang dahilan para banggitin si Lin Feng. Dahil dito, nagtalo ang dalawa. Iginiit pa ng unang lalaki na walang halaga si Lin Feng at balang araw ay tuluyan itong mawawala sa Lin family. Habang nag-uusap ang mga tao, isang binata ang mabilis na naglalakad sa pangunahing kalsada ng Yangzhou City. Napansin siya ng mga tao at agad nilang sinabi na mukhang isa itong kabataang mula sa isang malaking pamilya na katatapos lamang ng kanyang pagsasanay. Habang naglalakad si Lin Feng sakay ng kanyang kabayo, agad siyang napansin ni Gu Song at nakilala ito. Dahil dito, niyaya niya si Lin Feng na umakyat at makisalo sa kanilang pagtitipon. Ngunit hindi natuwa si Lin Yu sa pagdating ni Lin Feng. Agad niya itong pinigilan at sinabing hindi iyon lugar para sa kanya at mas mabuti pang umuwi na lamang. Nanatiling kalmado si Lin Feng at tinanggap ang paanyaya ni Gu Song. Ngunit nang pigilan siya ni Lin Yu, malamig na sinagot ng ating bida na wala itong karapatang utusan siya at wala itong pakialam sa gusto niyang gawin. Dahil sa matapang na sagot ni Lin Feng, lalo pang uminit ang tensyon sa pagitan nila ni Lin Yu. Lalo pa nilang pinahiya si Lin Feng. Sinabi pa ni Gu Song na si Lin Feng ang dapat magkaroon ng ugali ng tunay na batang amo ng pamilyang Lin. Pagkatapos nito, pumasok si Lin Feng sa silid at mahinahong nagtanong kung maaari ba siyang umupo kasama nila. Ngunit agad siyang hinarang ni Lin Yu at sinabing wala siyang karapatang maupo sa kanilang mesa. Ngingiting tinanong naman ni Gu Song si Lin Feng kung ano ang tingin nito sa nangyayari. Napangiti si Lin Feng at sinabi niyang kaya pala siya inimbitahan ay para lang kutsain at ipahiya. Lalo pa siyang ininsulto ni Gu Song at sinabing hindi niya naiintindihan na hindi siya karapat-dapat makisalo sa kanila at dapat na lang siyang umalis. Sa halip na magalit, tahimik na dinampot ni Lin Feng ang isang baso ng tubig. Akala ng lahat ay susunod na siya sa utos, ngunit sa isang iglap ay ibinuhos niya ang buong baso sa ulo ni Gu Song. Nabigla ang lahat sa kanyang ginawa habang basang-basa at tuluyang napahiya si Gu Song. Galit na hinawakan ni Gu Song ang kanyang mukha at sumigaw, hindi makapaniwalang may nang ahas magbuhos ng alak sa kanya. Kalmadong inamin ni Lin Feng na siya nga ang gumawa nito. Sinabi pa niyang hindi niya maintindihan kung saan kumukuha ng kapal ng mukha si Gu Song para tawagin siyang walang kwenta habang siya mismo ay puno ng kayabangan, kasabay nito, kinuha nito ang lalagyan ng tubig, at ibinato niya ito sa hangal. Sa sobrang galit, agad na sumugod si Gu Song at sinuntok si Lin Feng habang sumisigaw na pagsisisihan nito ang kanyang ginawa. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Feng at madaling sinalag ang suntok gamit lamang ang isang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang kamao ni Gu Song at malamig na sinabi na wala itong karapatang tawagin siyang walang kwenta. Sa sandaling iyon, biglang namutla si Gu Song nang mapagtanto niyang hindi niya mabawi ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Lin Feng. Matapos salagi ng suntok ni Gu Song, walang kahirap-hirap siyang itinulak ni Lin Feng palabas ng silid. Laking gulat ng lahat nang makita nilang naitapon niya si Gu Song, na nasa ikawalong antas na ng preliminary martial spirit. Hindi sila makapaniwalang ang dating minamaliit na batang amo ng pamilyang Lin ay naging ganoon nakalakas. Dahil sa takot, natigilan si Lin Yu at hindi na makapagsalita. Dahan-daang lumapit si Lin Feng at malamig na tinanong kung ano ang sinabi nito kanina. Nauutol na lamang si Lin Yu habang nanginginig sa kaba. Sa isang iglap, sinampal ni Lin Feng si Lin Yu ng malakas sa mukha. Tumilapon ito sa lakas ng sampal at mariing binalaan ni Lin Feng na bantayan ang kanyang bibig bago magsalita. Kasabay nito, lumapit naman ang ating bida sa isang hangal. Sa sobrang takot, napaatras ang isa pang kasama nila at nanginginig na nakiusap kay Lin Feng na huwag siyang lapitan. Napangiti lamang si Lin Feng at tinanong kung natatakot na ba ito ngayon. Dahil sa sobrang takot, hindi na ito halos makapagsalita at napamura na lamang habang nanginginig sa harap ni Lin Feng. Pagkatapos umalis ang ating bida, naiwan ang lahat na gulat sa nangyari. Hawak ng isang lalaki ang kanyang namamagang pisngi habang galit na galit itong sumigaw. Tahimik namang pinanood ni Mia ang buong pangyayari, habang ang iba ay hindi pa rin makapaniwalang isang taong tinatawag nilang basura ang nagawa ang lahat ng iyon. Lumapit ang ating bida sa kanyang kabayo at marahang hinaplos ang ulo nito bago agad na sumakay. Pagkatapos nito, walang pag-aalinlang ang umalis siya sa lugar na iyon.
Habang papalayo ang ating bida, galit na tumingin si Gu Song sa kanyang direksyon. Kinuyam nito ang kanyang kamao at buong puot na sinabi na hindi niya hahayaang makaligtas ang ating bida. Sumumpo siyang ipaghihiganti ang kahihiyang natamo niya sa araw na iyon.